Ang sobreng iyon. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Ara. Ang puting sobre na iniabot sa nanginginig na kamay ng kanyang ina. At ang mga mata ng makapangyarihang lalaking iyon, mga matang tila may itinatagong libo-libong sekreto sa likod ng malamig nitong tingin. Pero hindi doon nagsimula ang lahat. Nagsimula ang araw sa tunog ng sunod-sunod na alarm mula sa luma niyang cellphone. Nagsimula ito sa amoy ng sinaing na kanin at pritong itlog na inihanda ng kanyang nanay Elena. Nagsimula ito sa isang dasal na inusal niya ng buong puso, isang dasal para sa bagong yugto ng kanyang buhay. Anak, sigurado ka ba sa baon mo? Baka kulang yan, sabi ni Elena habang inaayos ang kwelyo ng suot na puting blouse ni Ara. Ang blusang ito, bagamat luma, ay pinagtiyagaan nilang plansahin kagabi para magmukhang bago at presentable. Ngumiti si Ara. Okay lang po, Nay. Isang kanin at adobong tira kagabi. Sobra-sobra na po ito. Hinawakan ni Elena ang mga kamay ng anak. Mag-iingat ka, ha? Malaking kumpanya yan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. May kakaibang bigat sa boses ng kanyang ina, pero isinantabi iyon ni Ara. Opo, Nay. Para sa inyo to, para sa atin. Ang bayahe sakay ng siksikang jeep, ang ilang minutong lakad sa ilalim ng init ng araw, at ang pagpasok sa naglalakihang pinto ng De Villa Tower, lahat ng iyon ay tila isang panaginip para kay Ara. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na halos masilayan niya ang sarili niyang refleksyon. Ang lamig ng aircon ay dumampi sa kanyang balat, isang malaking pagkakaiba sa maalinsangang hangin sa labas. Amoy pa lang ng lobby, alam na niyang amoy iyon ng pera at kapangyarihan. Anong ginagawa ng isang tulad ko dito, bulong niya sa sarili, habang mahigpit na hawak ang kanyang lumang bag. Miss Reyes. Ara Reyes, tanong ng isang babae sa reception. Ako po, mabilis niyang sagot. Okay, ma'am. 18 Mae Floor, Office of the Hay. Dito po ang elevator. Bawat hakbang ni Ara papasok sa elevator ay tila may sariling bigat. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor, isang tagalabas na napadpad sa isang mundo na hindi para sa kanya. Ngunit sa bawat pagtaas ng elevator, ipinapaalala niya sa kanyang sarili ang dahilan kung bakit siya naroon, ang kanyang ina, ang kanilang maliit na bahay na palaging tinatakot ng pagtaas ng upa, at ang pangarap na mabigyan sila ng mas magandang buhay. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa 18 Mae Floor, isang bagong mundo ang bumungad sa kanya. Tahimik, malinis at lahat ng tao ay abala. Dinala siya sa isang maliit pero maayos na table sa labas ng isang malaking opisina na may nakasulat na Don Ricardo de Villa, C. Ito na yon. Dito ka na magsisimula, sabi ng EA staff. Ang una mong gagawin ay isort ang mga dokumentong ito. Good luck. Naiwan siyang mag-isa, nakatingin sa tambak ng mga papel. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magtrabaho. Lumipas ang ilang oras. Sa sobrang pagkaabala ni Ara, hindi niya namalayan ang isang lalaking papalapit sa kanyang table. May dala itong 2 tasa ng kape. Excuse me, Miss E. Sa paglingon ni Ara, nagulat siya at bahagyang natabig ang kanyang mesa. Ang mga papel na maayos na niyang inilagay ay nagkalat sa sahig. Ay! Sorry po, sir, natatarantang sabi ni Ara habang mabilis na yumuko para pulutin ang mga papel. No, ako ang may kasalanan. I'm sorry. Isang kamay ang umabot sa mga papel sa sahig. Pag-angat ng tingin ni Ara, nakita niya ang isang binatang nakangiti sa kanya. Matangkad, maayos manamit at may mga matang tila nangungusap. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Tulungan na kita, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado pero may diin. Inilapag nito ang mga tasa ng kape at lumuhod para tulungan si Ara sa pagpulot. Salamat po, sir. Nakakahiya po, sabi ni Ara, hindi makatingin ng diretsyo. It's okay. Marco nga pala. Inilahad nito ang kamay. Ara po. Tinanggap niya ang kamay nito. Malambot at mainit iyon. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. Nang makatayo sila, inabot ni Marco ang isang tasa ng kape kay Ara. Para sa'yo. Mukhang kailangan mo to. Naku, sir, huwag na po. Nakakahiya. Please. Peace offering ko na yan sa paggulat sa'yo, ngumiti si Marco. Welcome to the company, Ara. Bago pa man makasagot si Ara, isang malakas at makapangyarihang boses ang narinig nila mula sa malaking opisina.
Marco, my office. Now. Biglang nagbago ang anyo ni Marco. Nawala ang ngiti at napalitan nito ng isang formal na ekspresyon. Tumango siya, hindi sa kanyang ama, kundi kay Ara, isang mabilis na tango na tila humihingi ng paumanhin. I have to go, bulong niya bago mabilis na tumalikod at pumasok sa opisina ng CA. Sumara ang pinto at muling bumalik ang nakakabinging katahimikan. Naiwan si Ara na nakatayo, hawak ang tasa ng kape na hindi na niya alam kung inumin pa ba. Ang init na naramdaman niya sa kanyang pisngi kanina ay napalitan ng kaba. Sino si Marco? Anak ba siya ng boss? Kapatid? Ang paraan ng pag-utos ni Don Ricardo ay parang hindi lang sa isang ordinaryong empleyado. Maya-maya, bumukas muli ang pinto. Si Don Ricardo de Villa mismo ang lumabas. Nakatayo siya sa may pintuan, isang matangkad na lalaki na marahil ay nasa mga 50 anyos na. Ang suot niyang suit ay tila mas mahal pa sa kabuang halaga ng bahay nila. Pero hindi ang damit niya ang nakapagpatindig ng balahibo ni Ara. Iyon ay ang kanyang mga mata. Ang bigat ng presensya niya ay agad naramdaman sa buong paligid. At ang mga mata niyang iyon, malamig, mapanuri, ay nakatuon ngayon sa kanya. Nagtagal ang tingin nito kay Ara, mas matagal kaysa sa normal. Tila sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, at naramdaman ni Ara na gusto na lang niyang magtago sa ilalim ng kanyang mesa. Ikaw ang bagong sekretary? Tanong ni Don Ricardo, ang boses ay walang emosyon pero puno ng otoridad. Oo po, sir, halos pabulong na sagot ni Ara, naiiwas ang tingin. Isang tango lang ang isinagot nito bago tumalikod at naglakad palayo. Sa pagdaan nito, naiwan ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam kay Ara, isang halo ng takot at pamilyaridad. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Impossible. Mabilis niyang ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho, pilit na iwinawaglit sa isip ang mga mata ni Don Ricardo at ang mainit na ngiti ni Marco. Natapos ang araw na tila isang linggo ang haba. Pagod na pagod si Ara, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa. Dahil kay Marco. Nag-text ang kanyang ina na susunduin na lang siya sa may waiting shed malapit sa gusali. Habang naglalakad si Ara palabas ng lobby at papunta sa parking lot, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Iilan na lang ang mga sasakyan na natitira. At doon, sa isang madilim na sulok ng parking lot, may isang pamilyar na itim na luxury car na nakaparada. Ang coach ni Don Ricardo de Villa. Nagtaka si Ara, pero ang pagtataka niya ay napalitan ng pagkabigla nang makita niya kung sino ang kausap nito. Ang kanyang ina. Si Nanay Elena niya na nakatayo roon, kausap ang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Hindi ito isang magiliw na pag-uusap. Nakikita ni Ara ang tensyon sa mga balikat ng kanyang ina. Nakayuko ito habang si Don Ricardo naman ay seryosong nagsasalita. Mula sa kinatatayuan niya, nagtago si Ara sa likod ng isang poste. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila pero nakita niya ang bawat galaw. Nakita niya nang maglabas ng isang puting sobre si Don Ricardo mula sa loob ng kanyang coat. Isang sobre. Iniabot nito iyon sa kanyang ina. Nag-atubili si Elena pero kinuha rin niya ito. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Pagkatapos noon, mabilis na pumasok si Don Ricardo sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis ni hindi man lang lumingon. Naiwan si Nanay Elena niya na nakatulala, mahigpit na hawak ang sobre. Dahan-dahang lumabas si Ara mula sa pinagtataguan. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Nay! Nagulat si Elena, tila nahuli sa isang kasalanan. Mabilis niyang itinago ang sobre sa loob ng kanyang bag, anak. Kakanina ka pa dyan? Hindi pinansin ni Ara ang tanong. Ang mga mata niya ay nakatuon sa bag ng kanyang ina. Sino po yun, Nay? Bakit niyo po kausap si Emma de Villa? Umiwas ng tingin si Elena. Inayos nito ang kanyang damit na tila wala lang. Ay! Yun ba? Wawala yun, anak. Nakita ko po, git ni Ara, ang boses ay nagsisimula ng manginig. May ibinigay po siyang sobre sa inyo. Ano po yun? Huminga ng malalim si Elena at sa wakas ay tumingin sa kanyang anak. Pero ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretsyo. Wala yon, anak. May utang lang ako sa kanya noon. Nagbayad lang ako. Pero hindi iyon ang nakita ng mga mata ni Ara. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang ina.
Nakita niya ang isang sikretong napakabigat, isang sikretong ngayon ay nagsisimula palang magparamdam ng kanyang anino. May kung anong kakaiba kay Ara Reyes. Ilang araw na itong umiikot sa isip ni Marco. Mula sa kanyang mesa sa loob ng maluwag niyang opisina, kitang-kita niya ang table ni Ara sa labas. At sa loob ng 3 araw, hindi niya maiwasang mapatingin dito. Hindi siya tulad ng ibang babae sa kumpanya. Walang makapal na makeup, walang mamahaling alahas. Simple lang ang kanyang pananamit pero laging malinis at maayos. Ang paraan ng pag-ipit niya ng buhok sa likod ng kanyang tainga kapag seryoso siyang nagbabasa ng dokumento, ang tahimik niyang pagngiti kapag may nagawang tama, lahat ng iyon ay tila isang sariwang hangin sa loob ng De Villa Tower. Isang hiningang malalim ang pinakawalan ni Marco. Kailangan niyang magtrabaho pero ang isip niya ay lumilipad. Naaalala niya ang unang araw nila, ang pagkataranta nito, at ang paginip ng sarili niyang pisngi nang magtama ang kanilang mga kamay. Kailangan niya ng dahilan. Isang dahilan para makausap itong muli. Tumayo si Marco, kumuha ng isang makapal na folder mula sa kanyang kabinet at lumabas ng opisina. Ara, tawag niya, sinisiguradong kalmado ang kanyang boses. Agad na napaangat ng tingin si Ara, bahagyang nanlaki ang mga mata. Yes, Sir Marco. May ipapagawa sana ako kung hindi ka abala. Inilapag niya ang folder sa mesa nito. Ito yung mga lumang files ng Project Phoenix 5 taon na ang nakalipas. Kailangan kong i-cross-reference ang mga budget proposal dito laban sa final expense report. It's a bit complicated, pero need it done tomorrow. Nakita ni Marco ang bahagyang pagkunot ng noo ni Ara habang tinitingnan ang mga dokumento. Alam niyang mahirap iyon para sa isang baguhan. Iyon mismo ang kanyang plano. Mukhang mahirap po ito, sir, amin ito. Pero susubukan ko po. Let me guide you. Umusob siya palapit, itinuro ang isang spreadsheet. Ang balikat nila ay halos magkadikit na. Naamoy ni Marco ang banayad na amoy ng kanyang shampoo, amoy ng sampagita, hindi mamahaling pabango. Dito ka magsisimula. Hanapin mo ang code na ito, tapos itugma mo dito sa kabilang sheet. Habang nagpapaliwanag si Marco, hindi talaga sa mga numero nakatuon ang isip niya, kundi sa seryosong mukha ni Ara, sa paraan ng pagtango nito sa bawat sinasabi niya. Mayroong talino at determinasyon sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, mas lalo siyang humanga. Kinahapunan, oras na ng tanghalian. Naghahanda na sanang tawagan ni Marco ang paborito niyang restaurant para magpa-deliver nang makita niyang inaayos ni Ara ang isang maliit na lunchbox. Ara, sabay ka na sa akin mag-lunch, alok niya, sinubukang gawing kaswal ang tono. Enjoy treat. Ngumiti si Ara, isang ngiting nahihiya. Naku, sir, nagbaon po kasi ako. Salamat po. Then, pwede ba akong sumabay sa'yo? Mabilis na sabi ni Marco, na ikinagulat maging ng sarili niya. Natigilan si Ara. Po. Sir, sa labas lang po ako sa may kantina kakain. Yung karinderya lang po sa kanto. Perfect, sabi ni Marco na may ngiti. I haven't tried that. Let's go. At ganoon na nga ang nangyari. Si Marco De Villa, nasanay sa mga fine dining restaurant at steak na nagkakahalaga ng libo-libo, ay nakaupo ngayon sa isang upuang plastik sa isang mainay na karinderya. Sa harap niya ay isang plato ng kanin at sinigang. At sa buong buhay niya, hindi pa siya naging ganoon kasaya habang kumakain. Habang pinapanood niyang kumain si Ara, habang nakikinig siya sa mga kwento nito tungkol sa kanyang ina, sa kanilang kapitbahay, sa mga pusa sa kanilang lugar, lahat ay simple, lahat ay totoo. Walang pagkukunwari. Ikaw po, Sir Marco. Ano po ng pangarap niyo? Tanong ni Ara sa kanya. Natigilan si Marco. Walang nagtanong sa kanya niyan. Ang laging tanong sa kanya ay, what's your next business move? O, how will you increase the company's profit? Ang pangarap ko, pag-uulit niya. Siguro ang makatakas paminsan-minsan. Ganito. Simple lang. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Ara, nakita ni Marco ang pag-unawa. Kinabukasan, ang magandang pakiramdam na iyon ay agad na nagambala. Habang abala silang dalawa ni Ara sa pag-finalize ng report, isang matikas na babae ang pumasok sa 18 niye floor. Naka-business suit, may dalang mamahaling bag, at bawat hakbang ay may otoridad. Ang kanyang ina si Isabel De Villa. Marco, darling, sabi nito, ang boses ay matamis pero ang mga mata ay matalim. Hinalikan siya nito sa pisngi bago bumaling ang tingin kay Ara.
I was in the area, so I thought I'd drop Eli. Ang mga mata ni Isabel ay sinuri si Ara mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanlait na tingin. And who is this? Tanong ni Isabel, bagamat alam ni Marco na alam na nito kung sino si Ara. Mom, this is Ara Reyes, ang bagong secretary ni Dad, formal na sagot ni Marco. Ara, this is Lily Mother, Isabel de Villa. Good morning po, ma'am, magalang nabati ni Ara, bahagyang yumuko. Isang pilit na ngiti lang ang isinukli ni Isabel. Hinila niya si Marco palayo ng bahagya, sapat lang para hindi marinig ni Ara. She seems very simple, bulong ni Isabel, may diin sa salitang simple. Marco, be careful. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay may mabuting intensyon. Know your place and know theirs. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang ulo. Mom, she's just doing her job. And she's very good at it. Ngumiti lang ang kanyang ina. I'm just reminding you, anak. Para sa ikabubuti mo. Pagkaalis ni Isabel, naiwan ang isang mabigat na tensyon sa hangin. Nakita ni Marco na nakayuko si Ara, tila naapektuhan sa nangyari. Naramdaman niya ang galit sa kanyang ina sa mundo na ginagalawan nila sa sitwasyon. At higit sa lahat, naramdaman niya ang kagustuhang protektahan si Ara. Nang araw na yon, bago umuwi, lumapit si Marco sa mesa ni Ara. May inilapag siyang isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya. Binuksan ito ni Ara. Sa loob ay isang eleganteng itim na pluma, may nakaukit na maliliit na letrang A, yoy. Simple pero halatang mamahalin. Sir, hindi ko po matatanggap to, masyadong mahal. Hindi. Para yan sa magaling mong trabaho sa report. You deserve it, jeet ni Marco. Isipin mo na lang na bonus. Nakita niya ang pamumula ng pisngi ni Ara at ang kislap sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Ara ni. Panimula niya, ang puso ay bahagyang kumakabog. I was wondering if you're free this weekend. Napaangat ang tingin nito. Po. Gusto sana kitang ayain mag-dinner. Sa labas. Hindi sa karinderya, ngumiti siya. Just the two of us. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakita ni Marco ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ara, pero pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Oo po, sir. Sige po. Isang pakiramdam ng tagumpay at matinding kilig ang bumalot kay Marco. Ito na. Ito na ang simula. Great. I'll pick you up on Saturday. Pitoye, sabi niya, at sa pagtalikod niya pabalik sa kanyang opisina, hindi niya mapigilan ang malapad na ngiti. Hindi niya alam na ang gabing pinakahihintay niya ay ang siya ring gabi na babago sa lahat. Sabado ng gabi. Sa loob ng maliit nilang bahay, si Ara ay nakatayo sa harap ng nag-iisang full-length mirror nila, suot ang isang simpleng asul na bestida. Ito ang pinakamaganda niyang damit na karaniwan niyang isinusuot sa simbahan o sa mga espesyal na okasyon. Ngayon, pakiramdam niya ay hindi ito sapat. Anak, ang ganda-ganda mo, sabi ni Nanay Elena mula sa likuran niya, inaayos ang buhok ni Ara. Umiti si Ara sa refleksyon nila sa salamin. Salamat po, Nay. Kinakabahan po ako. Huwag kang kabahan, sagot ng ina, pero may kakaibang tono sa boses nito. Basta mag-iingat ka, ha? Huwag kang masyadong magtitiwala. Muli na namang narinig ni Ara ang babalang iyon. Ang babala na tila may malalim na pinaghuhugutan. Naalala niya ang eksena sa parking lot, ang sobre, ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Sinubukan niyang magtanong ulit sa mga sumunod na araw, pero lagi na lang itong iniiba ang usapan. Ngayong gabi, pinili ni Ara na huwag nang isipin yon. Ngayong gabi, gusto niyang maging masaya. Sakto 7:00, isang pamilyar na itim na sedan ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Lumabas si Marco, suot ang isang navy blue polo shirt at khaki pants. Mukha siyang mas simple kaysa sa opisina, pero mas lalo itong naging gwapo sa paningin ni Ara. Wow, sabi ni Marco, ang mga mata ay kumikinang habang tinitingnan si Ara. You look beautiful. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Salamat. Ikaw din, sir. I mean, Marco. Nagpaalam sila kay Nanay Elena na nakatayo sa may pinto, ang mukha ay hindi maipinta. Dinala siya ni Marco sa isang restaurant sa Makati na may tanawin ng buong syudad. Ang mga ilaw mula sa mga gusali ay parang libo-libong bituin.
Para kay Ara, tila nakapasok siya sa isang pelikula. Ang buong gabi ay perpekto. Nagkwentuhan sila tungkol sa lahat ng bagay, sa paborito nilang pagkain, sa mga nakakatawang karanasan noong bata pa sila, sa kanilang mga pangarap. Nalaman ni Ara na sa likod ng pagiging de Villa ni Marco, isa siyang simpleng tao na nangangarap magtayo ng sarili niyang maliit na negosyo, malayo sa anino ng kanyang ama. Alam mo, Ara, sabi ni Marco habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Sa opisina, lahat ng tao may kailangan sa akin. Dahil sa apelyido ko, dahil sa posisyon ko. Pero sa iyo pakiramdam ko, nakikita mo ako bilang si Marco lang. Dahil yun naman po talaga kayo, sagot ni Ara, ang puso niya ay lumulundad. Si Marco na mabait at matulungin. Nagtawanan sila. Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, biglang hinawakan ni Marco ang kamay ni Ara. Ang init ng palad nito ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Hindi niya ito binitawan. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang daan pauwi, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Ara, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa mahabang panahon. Hindi makapagsalita si Ara. Ang tanging nagawa niya ay higpitan ang hawak sa kamay nito. Nang papalapit na sila sa kanilang lugar, sa ilalim ng madilim na kalangitan, dahan-dahang inihinto ni Marco ang sasakyan sa isang tahimik na bahagi ng kalsada. Humarap ito sa kanya. Dahan-dahan, inilapit nito ang kanyang mukha. Napapikit si Ara, hinihintay ang mga labi nito. Ang puso niya ay sasabog na sa sobrang kaba at saya. Ilang pulgada na lang ang pagitan nila nang biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Napamulat sila pareho. Isang mahinang sumpa ang kumawala sa bibig ni Marco. It's Enley, Dad, sabi niya halatang dismayado. Sinagot niya ang tawag. Yes, Dad. Okay. I understand. I'm on my way. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa. I'm sorry, Ara. May emergency sa planta. I have to go. Okay lang, sabi ni Ara, sinusubukang itago ang sariling pagkadismaya. Pero ihahatid muna kita hanggang sa kanto nyo, giit nito. Mabilis silang nakarating sa eskinita. Thank you sa gabi, Marco. Nag-enjoy ako, sinserong sabi ni Ara. Ako rin. Babawi ako, I promise. Ngumiti ito, at kahit hindi natuloy ang kanilang halik, ang ngiting iyon ay sapat na para kay Ara. Mabilis na naglakad si Ara pauwi, yakap ang sarili, ninanamnam ang kilig ng gabing katatapos lang. Ang puso niya ay tila lumulutang. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga ngiti ni Marco, ang hawak nito sa kanyang kamay, ang mga sandaling halos maglapat na ang kanilang mga labi. Ito na siguro yung sinasabi nilang love story, bulong niya sa sarili, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mukha. Nasa tapat na siya ng kanilang bahay nang bigla siyang natigilan. May isang pamilyar na kotse na nakaparada sa dilim, ilang metro lang ang layo mula sa kanilang pinto. Ang itim na luxury car. Ang kotse ni Don Ricardo de Villa. Ang kaba ay biglang pumalit sa kilig na nararamdaman niya. Dahan-dahan siyang naglakad, nagtago sa likod ng isang puno, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bakit narito ang ama ni Marco? Ang pinto ng kotse sa passenger side ay bumukas. At mula doon, isang babae ang lumabas. Ang kanyang ina. Nakita ni Ara ang pagpunas ni Nanay Elena sa kanyang mga mata. Umiiyak ito. Ang mukha nito ay puno ng hinagpis at pagod. Mula sa driver's seat, lumabas din si Don Ricardo. Hinawakan nito ang braso ng kanyang ina. Elena, mag-usap pa tayo. Hindi pa ito tapos. Tapos na, Ricardo. Tapos na, humihikbing sagot ng kanyang ina, pilit na binabawi ang braso. Umalis ka na. Baka may makakita pa sa atin. Parang nabingi si Ara sa narinig niya. Ricardo. Ganoon lang. Walang sir o Don. At ang tono ng kanilang pag-uusap hindi ito usapan ng isang may utang at pinagkakautangan. Ito ay personal. Napaka-personal. Hindi ako alis hanggat hindi mo naintindihan, giit ni Don Ricardo, ang boses ay nagpipigil ng galit. Ang batang iyan kailangan niyang malaman. Huwag, sigaw ni Elena, ang boses ay basag. Wala siyang kailangang malaman. Ako ang ina niya. Ako ang magpapasya para sa kanya. Lubayan mo na kami. Sa wakas, binitiwan ni Don Ricardo ang kanyang ina. Isang sandali itong tumitig dito,
ang mukha ay puno ng frustrasyon at kung anong emosyon na hindi mabasa ni Ara. Pagkatapos, walang imik itong bumalik sa kotse at mabilis na umalis, ang tunog ng gulong sa aspalto ay tila isang punyal sa katahimikan ng gabi. Naiwan si Nanay Elena na nakatayo roon, nanginginig at umiiyak ng tahimik. Para kay Ara, ang lahat ay tumigil sa pag-ikot. Ang masayang alaala ng gabi kasama si Marco ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na katotohanan na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Nay! Ang boses ni Ara ay halos hindi lumabas. Napalingon si Elena, at nang makita niya si Ara, ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding takot at gulat. Tila isang multo ang nakita niya. Anak, anong ginagawa mo dyan? Hindi sumagot si Ara. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa harap ng kanyang ina. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Wala na ang kaba. Wala na ang pag-aalinlangan. Tanging isang matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan. Sino siya sa buhay ninyo, Nay? Tanong ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ano ang mayroon sa inyo ni Don Ricardo de Villa? Anak, wala yun. Nagsimulang muli si Elena pero pinutol siya ni Ara. Huwag na po kayong magsinungaling, Nay. Nakita ko. Narinig ko, sabi ni Ara, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Bakit siya nandito? Bakit kayo umiiyak? Bakit alam niya ang pangalan niyo at tinatawag niyo siyang Ricardo? Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Ang pagiging kalmado ni Ara ay biglang bumigay. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang lalaking kasama ko kanina, ang lalaking halos halikan ko na anak niya yon, Nay. Anak niya? Ano ba nang meron? Ano ba nang dapat kong malaman? Sa wakas, bumagsak ang mga balikat ni Elena. Ang lahat ng pagtatanggol at pagsisinungaling ay nawala. Napalitan ito ng isang matinding kalungkutan. Tumingin siya sa kanyang anak, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Hinawakan niya ang mga pisngi ni Ara. Ang mga kamay niya ay nanginginig at malamig. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako, eh. Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na bumaon sa puso ni Ara. Huminga ng malalim si Elena, tila inipon ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Tinitigan niya si Ara, at sa pagitan ng kanyang mga hikbi, sinabi niya ang mga salitang wawasak sa mundo ng kanyang anak. Ama mo siya, Ara. Isang dagundong ng kulog ang narinig ni Ara, ngunit hindi sa kalangitan, kundi sa loob ng kanyang ulo. Ang mundo ay umikot. Ang mga ilaw sa poste ay nagsimulang maghalo-halo. Ang lalaking iyon si Ricardo, siya ang tunay mong ama. At pagkatapos, dumating ang huling suntok. Ang salitang nagpaguho sa lahat. Ang lalaking minamahal mo si Marco, kapatid mo siya. Lunes. Para kay Marco, dapat ito ang simula ng isang magandang linggo. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi nawala buong weekend. Paulit-ulit niyang inaalala ang gabi nila ni Ara, ang mga tawa nito, ang kislap sa mga mata, ang init ng kamay nito na hawak niya. Ang biglaang tawag mula sa kanyang ama ay isang abala, pero nangako siyang babawi. At tutuparin niya yon. Ngunit pagpasok niya sa opisina, isang pader ng yelo ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Ara na nakaupo sa mesa nito, nakayuko at abala sa mga papel. Pero may kakaiba. Hindi ito lumingon. Hindi ito ngumiti. Ang buong presensya nito ay tila nababalot ng isang hindi nakikitang pader. Good morning, Ara, bati ni Marco, sinubukang panatilihing masaya ang tono. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ara. Ang mga mata nito ay mapungay at may maitim na bilog sa ilalim. Tila hindi ito natulog. At ang mga matang iyon na dati puno ng buhay ay ngayon blanko. Walang emosyon. Good morning po, Sir Marco, sagot nito. Ang ni Sir Marco. Bumalik na naman iyon. Ang salitang iyon ay parang isang sampal sa kanya. Hey, what's wrong? Lumapit siya. Ayos ka lang ba? May sakit ka? Umiling lang si Ara, hindi makatingin ng diretsyo. Ayos lang po ako, sir. Marami lang pong trabaho. Sinubukan ni Marco na hawakan ang braso nito, pero bahagya itong umuurong. Isang maliit na galaw, pero sapat na para maramdaman ni Marco ang pag-iwas. Ara, about Saturday night.
Sir, kailangan ko na pong tapusin ito, putol nito sa kanya, ang boses ay malamig at formal. Pinapatawag po kayo ni Sir Ricardo sa opisina niya. Natigilan si Marco. Ang pagbabago ay napakabigla. Ano ang nangyari sa loob ng 2 araw? May nagawa ba siyang mali? May nasabi ba siya? Walang nagawa si Marco kundi tumalikod at pumasok sa opisina ng kanyang ama. Ang isip niya ay gulong-gulo. Naabutan niya si Don Ricardo na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod. Dad, pinapatawag niyo raw po ako, sabi ni Marco. Dahan-dahang humarap ang kanyang ama. Ang mukha nito ay seryoso, mas seryoso kaysa karaniwan. Tila may dinadalang mabigat na problema. Marco, umupo ka, sabi nito. Umupo si Marco, ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. May kinalaman ba ito kay Ara? It's about the new secretary. It's about Ara Reyes, panimula ni Don Ricardo, kinumpirma ang hinala ni Marco. What about her, Dad? Is there a problem with her work? Her work is excellent, sagot ni Don Ricardo, umiiwas ng tingin. Pero may kailangan kang malaman. Si Ara malapit siya sa pamilya natin. Isang kamag-anak na malayo. Napakunot ang noo ni Marco. Kamag-anak? Paanong nangyari yon? Ang pamilya niya at ang pamilya ko ay may matagal ng ugnayan, paliwanag ni Don Ricardo. Ang mga salita ay tila maingat na pinipili. Ang gusto kong sabihin, Marco, ay mula ngayon you have to treat her differently. Differently how? Treat her like family. Treat her like younger sister. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang kidlat. Kapatid? Ano nang ibig mong sabihin, Dad? Tanong ni Marco, ang boses ay tumataas. You're not making any sense. 2 days ago, she was just a secretary. Now, she's family. Anong nangyari? Basta't sundin mo na lang ang sinasabi ko. Ang boses ni Don Ricardo ay biglang tumaas, isang bagay na bihirang mangyari. It's for the good of everyone. Ituring mo siyang kapatid. Maliwanag. Hindi makapaniwala si Marco. Pakiramdam niya ay may tinatago ang kanyang ama, isang malaking sikreto na ayaw nitong sabihin. Lumabas siya ng opisina na litong-lito at nasasaktan. Nakita niya ulit si Ara, nakayuko pa rin. Gusto niya itong lapitan, yakapin, tanungin kung ano ang totoo. Pero paano? Paano niya lalapitan ang isang babae na kagabi lang ay gusto niyang halikan, at ngayon ay sinasabi ng mundo na dapat niyang ituring na kapatid? Sinubukan niya. Lumapit siya sa mesa nito. Ara, gusto mo ng kape? Ang alok ay tunog pilay at pilit. Tumingin ito sa kanya, at sa isang saglit, nakita ni Marco ang sakit sa mga mata nito. Ang parehong sakit na nararamdaman niya. Hindi na po, sir. Salamat. Ang formalidad na iyon. Ang distansyang iyon. Iyon ang pumatay sa kanya. Nang gabing iyon, sa hapunan, opisyal na inanunsyo ni Don Ricardo ang balita sa pamilya. Naroon si Marco at ang kanyang ina, si Isabel. I have decided to take Ara Reyes under an wing, sabi ni Don Ricardo sa kanilang hapagkainan. She's the daughter of an old, deceased friend. I consider her an responsibility. I want this family to treat her well. Naramdaman ni Marco ang titig ng kanyang ina. Nakita niya ang pagtaas ng kilay nito, isang senyales ng hindi pagsang-ayon. Anak ng isang kaibigan, tanong ni Isabelle, ang boses ay puno ng pagdududa. O baka naman may iba pang dahilan, Ricardo. Isabel, that's enough, mariing sabi ni Don Ricardo. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Papunta na si Marco sa kanyang silid nang marinig niya ang pagtatalo ng kanyang mga magulang mula sa library. Hindi niya sinasadya, pero napatigil siya sa may pintuan. Ang boses ng kanyang ina ay galit at puno ng panunumbat. Hanggang kailan mo itatago sa akin, Ricardo? Sa tingin mo ba hindi ko malalaman? Ang babaeng yun kamukhang-kamukha niya si Elena. Tumigil ka na, Isabel. Hindi ako titigil. Ipinasok mo ang anak mo sa labas sa sarili nating kumpanya. Sa pamamahay natin. Hindi ko matatanggap ang bastarda na yan sa pamilyang ito, Ricardo. Bastarda. Anak sa labas. Ang salitang iyon ay umalingaw sa ulo ni Marco. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang biglaang pagbabago ni Ara. Ang pilit na paliwanag ng kanyang ama. Ang sakit sa mga mata nilang dalawa. Si Ara kapatid niya. Kapatid niya sa ama.
Napahawak si Marco sa pader para suportahan ang sarili. Ang sahig ay tila gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang babaeng nagsimula ng mahalin niya ay ang babaeng kailanman ay hindi pwedeng maging kanya. Ang bawat araw sa opisina ay isang parusa. Para kay Ara, ang pagpasok sa De Villa Tower ay parang pagpasok sa isang kulungan na puno ng mga alaala. Ang bawat sulok ay may paalala ng mga ngiti ni Marco, ng mga pag-uusap nila, ng mga pangarap na sabay nilang binuo sa loob lang ng ilang araw. Ngayon, ang lahat ng iyon ay lason. Pinilit niyang maging propesyonal. Pinilit niyang ibalik ang pader sa pagitan nila. Sir Marco, na ulit ang tawag niya. Pormal na tango at maikling sagot na lang ang kaya niyang ibigay. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, nakikita niya ang parehong kalituhan at sakit na nararamdaman niya, at iyon ang mas lalong nagpapahirap sa lahat. Dahil sa kabila ng katotohanan, sa kabila ng pagiging magkapatid nila, ang puso niya ay tumitibok pa rin para sa kanya. At ang katotohanang iyon ay kinasusuklaman niya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, isang babaeng nakauniporme ang lumapit sa kanyang mesa. Miss R. Reyes? Ako po, sagot ni Ara. Pinapatawag po kayo ni Ma'am Isabel de Villa. Hihintayin ka raw po niya sa The Lounge sa lobby. Kinilabutan si Ara. Si Isabel de Villa. Ang ina ni Marco. Ang asawa ng kanyang ama. Ano ang kailangan nito sa kanya? Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib, pero wala siyang pagpipilian. Pumunta siya sa The Lounge, isang mamahaling cave sa ground floor ng gusali. Naabutan niya si Isabel na nakaupo sa isang silyong balot sa pulang velvet, tila isang reyna sa kanyang trono. Nakatingin ito sa labas ng bintana, may hawak na tasa ng tsaa. Ma'am Isabel, bati ni Ara, ang boses ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahang lumingon si Isabel. Ang ngiti sa mga labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ara. Please, have a seat. Umupo si Ara sa tapat nito. Ang mesa sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan. I'll get straight to the point, panimula ni Isabel, inilapag ang tasa. Ang tunog nito sa platito ay matinis at nakakabingi. Alam ko na kung sino ka. Nanigas si Ara sa kanyang upuan. Alam ko ang tungkol sa iyo at sa nanay mo, pagpapatuloy ni Isabel, ang boses ay kalmado pero puno ng yelo. Isang pagkakamali ng nakaraan. Isang maliit at maruming sikreto na dapat ay nanatili na lang nakabaon sa limot. Bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang mga luha. Hindi siya iyak sa harap ng babaeng ito. Hindi ko alam kung ano ang plano mo, sabi pa ni Isabel. Kung bakit bigla kayong sumulpot pagkatapos ng maraming taon. Siguro naubos na ang pera ninyo. Siguro naghahanap ka ng mas magandang buhay. Wala po kaming masamang intensyon, mahinang sagot ni Ara, ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Isang mapanlait na tawa ang kumawala kay Isabel. Oh, please. Huwag na tayong maglokohan dito. Alam nating pareho kung bakit ka nandito. May kinuha si Isabel mula sa kanyang mamahaling bag, isang checkbook at isang pluma. Mabilis itong nagsulat at pinirmahan. Pagkatapos, itinulak nito ang isang piraso ng tseke sa ibabaw ng mesa, papunta kay Ara. Ito, sabi ni Isabel. Hindi ko alam kung magkano ang halaga mo, pero sana sapat na yan. Napatingin si Ara sa tseke. Ang halagang nakasulat ay sapat na para bilhin ang bahay nila ng 10 beses. Ang mga numerong iyon ay kayang baguhin ang buhay niya, ang buhay ng kanyang ina. Ito na ang halaga mo, pag-ulit ni Isabel, mas may diin. Sapat na siguro yan para maglaho ka na. Umalis ka sa kumpanya. Umalis ka sa buhay ni Marco. At huwag na kayong magpapakita pa kailanman. Isang sandali ng katahimikan. Nakatingin lang si Ara sa tseke. Ito ang madaling paraan. Tanggapin ang pera at tapos na ang lahat ng paghihirap. Tapos na ang sakit. Pero pagkatapos, nag-angat siya ng tingin. Nakita niya ang mapanlait na ngiti sa mukha ni Isabel, ang ngiti ng isang taong sigurado sa kanyang panalo. At sa sandaling iyon, isang apoy ang nag-alab sa dibdib ni Ara. Hindi ito dahil sa galit. Ito ay dahil sa dignidad. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Isabel, iniisip na nagtagumpay na ito. Ngunit sa halip na itago, hinawakan ni Ara ang tseke sa magkabilang dulo. At sa harap mismo ni Isabel de Villa, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna.
At pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Inilapag niya ang mga piraso sa mesa. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Isabel, ang takot ay napalitan na ng isang matatag na determinasyon. Hindi na bibili ang pagkatao ko, ma'am, sabi ni Ara, ang boses niya ay hindi na nanginginig. At hindi po ako nandito para sa pera niyo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Isabel. Napalitan ito ng gulat at pagkatapos ng purong galit. Ang mga mata nito ay tila nag-aapoy. Tumayo si Ara. Kung yun lang po ang kailangan nyo sa akin, babalik na po ako sa trabaho. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, ang likod ay tuwid, ang bawat hakbang ay may bigat. Nang malapit na siya sa pinto, narinig niya ang malamig na boses ni Isabel sa kanyang likuran. You chose the hard way, girl. Napatigil si Ara. Magsisisi ka. Ang mga salitang iyon ay isang banta. Isang pangako. At alam ni Ara, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Magsisisi ka. Ang mga salitang iyon ni Isabel de Villa ay umalinggaw sa isip ni Ara sa mga sumunod na araw. Para itong isang itim na ulap na nakabantay sa kanya, naghihintay ng tamang pagkakataon para bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang bawat tingin mula sa mga katrabaho, ang bawat utos mula sa mga nakatataas, ay tila may kasamang pagbabanta. Pakiramdam ni Ara ay naglalakad siya sa isang manipis na yelo na anumang oras ay maaaring bumigay. Isang gabi, pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang ina na nakaupo sa sala, tulala at namumugto ang mga mata. Ang bigat ng mundo ay tila pasan-pasan nito. Nay, ayos lang po kayo? Tanong ni Ara, umupo sa tabi nito. Umiling lang si Elena. Pagod na ako, anak. Pagod na ako sa lahat ng ito. Tumingin ito sa paligid ng kanilang maliit na bahay. Siguro dapat na nating iwan ang lahat ng ito. Lumayo na lang tayo. Nay, hindi po tayo alis, matatag na sabi ni Ara. Hindi tayo pwedeng tumakbo. Pero para saan pa, humikbi si Elena. Sinira ko na ang buhay mo. Ang nakaraan sana hindi ko na lang binalikan. Kailangan ko pong malaman, Nay, sabi ni Ara, hinawakan ang kamay ng ina. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Hindi yung pira-piraso lang. Kailangan kong maintindihan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Maya-maya, tumayo si Elena at lumakad papunta sa maliit nilang bodega sa likod bahay. May mga bagay doon na matagal ko nang gustong itapon, sabi nito, ang boses ay walang buhay. Baka gusto mong tingnan. Baka nandoon ang mga sagot na hinahanap mo. Pagkatapos, itapon mo na lahat. Sunugin mo kung kailangan. Kinabukasan, araw ng linggo, habang nasa palengke ang kanyang ina, nagpasya si Ara na harapin ang nakaraan. Pumasok siya sa bodega. Maalikabok at amoy luma ang silid. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang bowl na gawa sa kahoy. Ang bowl na tinutukoy ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang unang bumungad sa kanya ay mga lumang damit at ilang gamit noong sanggol pa siya. Sa ilalim noon, may isang tumpok ng mga liham na tinalian ng isang kupas na pulang ribbon. Kinuha niya ito at kinalas ang tali. Mga sulat kamay. Ang iba ay mula sa kanyang ina, ang iba ay mula sa isang pamilyar na pirma, Ricardo. Binasa niya ang ilan. Mga liham ng pag-ibig. Mga pangako ng walang hanggan. Mga pangarap na sabay nilang binuo. Naramdaman ni Ara ang sakit para sa kanyang ina, isang dalagang umibig ng lubos, naniwala, at umasa. Pagkatapos, nabasa niya ang mga huling sulat. Ang tono ay nagbago. Puno na ng panunumbat ng pagdududa. May nabanggit tungkol sa isang aksidente at sa isang irresponsibilidad na hindi kayang talikuran ni Ricardo. At ang huling sulat mula kay Ricardo ay puno ng pait, inaakusahan si Elena na baka hindi kanya ang dinadala nito. Doon nagtapos ang lahat. Doon nawasak ang puso ng kanyang ina. Naiyak si Ara habang binabasa ang mga yon. Ngayon, naiintindihan na niya ang bigat na dinala ni Nanay Elena sa loob ng maraming taon. Nang ilagay niya pabalik ang mga sulat, may naramdaman siyang matigas sa ilalim ng bowl. May isa pang nakatagong kompartimento. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, nakabalot sa isang piraso ng mamahaling sedang tela, ay isang makapal na folder. Hindi ito sulat. Mukha itong mga opisyal na dokumento. Kinuha niya ito.
Ang papel ay lumana at naninilaw na sa mga gilid. Nang buksan niya ito, ang mga salitang nakasulat sa itaas ang unang tumambad sa kanya. Republic Review Philippines. Regional Trial Court. Special Proceedings. Napakunot ang noo niya. Ano ito? Binasa niya pa. Anti matter adoption minor. Marco Santiago. Ang puso ni Ara ay biglang tumigil sa pagtibok. Marco Santiago. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang mga sumunod na linya. Ang pangalan ng mga petitioner, Ricardo de Villa and Isabel de Villa. Ang pangalan ng bata, Marco Santiago. Ang pangalan ng kanyang mga tunay na magulang, Eduardo Santiago at Lilia Santiago, deceased. Napasandal si Ara sa pader. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Deceased. Patay na. Si Marco Ampon. Ang mga tunay niyang magulang ay sina Eduardo at Lilia Santiago. Kaibigan ng mga de Villa. Hindi siya isang de Villa. Ang dugo na dumadaloy sa mga ugat niya ay hindi dugo ni Don Ricardo. Ang ibig sabihin, hindi sila magkapatid. Hindi sila magkadugo. Isang tawa ang biglang kumawala sa bibig ni Ara. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait at kabalintunaan. Ang rason ng lahat ng kanyang sakit, ang katotohanang sumira sa kanyang puso, ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ni Marco, lahat ay isang kasinungalingan. Hindi sila magkapatid. Ang katotohanang iyon ay dapat maging masaya. Dapat maging isang pag-asa. Pero bakit ang sakit? Dahil sa isang kasinungalingan, nasaktan niya si Marco. Dahil sa isang kasinungalingan, tinulak niya ito palayo. Mahigpit niyang hinawakan ang mga dokumento. Ang mga papel na ito ang kayang bumago sa lahat. Pero ito rin ang kayang sumira sa mundo ng taong mahal niya. Ang pagkatao ni Marco ay nakasalalay sa pagiging isang de Villa. Ano ang mangyayari kung malaman nito ang totoo? Hawak niya ang katotohanan. Isang katotohanang mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Habang nakatulala siya, nanginginig at hawak ang mga dokumento, narinig niya ang tunog ng pagpasok ng susi sa kanilang pintuan. Dumating na ang kanyang ina. Mabilis na itinago ni Ara ang folder sa likod niya, ang puso niya ay kumakabog na parang isang tambol sa digmaan. Ang mga dokumento ay parang isang nagbabagang bakal sa mga kamay ni Ara. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Pinag-isipan niya kung ano ang gagawin. Sasabihin ba niya kay Marco? Paano? Anong karapatan niyang wasakin ang pagkatao nito? Pero anong karapatan din niyang itago ang katotohanan? Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na may isang desisyon. Kailangan niyang kausapin ang taong nagsimula ng lahat ng ito. Kailangan niyang kausapin si Don Ricardo. Nag-text siya, gamit ang isang lumang numero ng kanyang ama na nakita niya sa mga sulat, humihiling ng isang agarang pag-uusap sa isang lugar na pribado. Nagulat siya nang pumayag ito kaagad. Nagkita sila sa isang maliit at halos walang taong parke sa Makati. Dumating si Don Ricardo na nakasuot ng simpleng polo, walang bakas ng pagiging isang bilyonaryo. Umupo ito sa isang bench malayo kay Ara. Ano ang kailangan mo, Ara? Tanong nito, ang boses ay pagod. Walang imik na inilabas ni Ara ang folder at iniabot ito sa kanya. Nang makita ni Don Ricardo ang mga dokumento, ang mukha niya ay biglang namutla. Ang tikas ng isang siyu ay biglang naglaho, napalitan ng anyo ng isang matandang lalaki na nabigla. Tinitigan niya ang mga papel, pagkatapos ay tumingin kay Ara, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. Saan mo ito nakuha? Hindi na po iyon mahalaga, sagot ni Ara, ang boses ay matatag. Ang mahalaga, totoo po ba ito? Isang mahabang katahimikan. Tumingin si Don Ricardo sa malayo, sa mga batang naglalaro. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pabulong niyang sagot. Totoo yan. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya si Eduardo Santiago, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kikapatid. Ikinuwento niya ang isang aksidente sa sasakyan na kumitil sa buhay nito at ng asawa nito at naiwan ang kanilang nag-iisang anak na sanggol pa lamang. Nangako ako sa kanya, Ara, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay basag. Nangako ako na alagaan ko si Marco, na ituturing ko siyang tunay na anak. Na ibibigay ko sa kanya ang lahat. Iyon ang tanging paraan para makabawi ako sa kaibigan ko. Pero bakit niyo po ito itinago? Dahil kay Isabel, sagot niya.
Hindi niya matanggap noong una. At habang lumalaki si Marco, mas naging mahirap sabihin ang totoo. Nasanay na siya. Masaya na siya. Paano ko wawasakin ang mundong kinalakhan niya? Paano ko sasabihin sa kanya na ang buhay niya ay isang kasinungalingan? Tumingin si Don Ricardo kay Ara, ang mga mata ay puno ng pakiusap. Huwag mong sirain ang mundo niya, nakikiusap ako. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ara. Ang bigat ng responsibilidad ay lalong bumigat sa kanyang mga balikat. Bumalik siya sa opisina na tuliro. Ang isip niya ay lumilipad. Ano ang gagawin niya? Pagdating niya sa kanyang mesa, may 2 security guard na nakatayo roon, naghihintay sa kanya. Sumunod sa kanila ang head ng ETA. Miss Reyes, sabi ng ETA head, ang mukha ay seryoso. Please come with us to the conference room. Kinabahan si Ara. Dinala siya sa conference room. Sa loob, nakaupo sa paligid ng malaking mesa ang ilang board members. At sa gitna, nakaupo si Isabel de Villa, ang mukha ay malamig na parang yelo. Sa tabi nito, nakatayo si Marco. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Ang mga mata nila ay nagtama, at nakita ni Ara ang isang tanong sa mga mata nito, anong nangyayari? Miss Reyes, panimula ni Isabel, ang boses ay matigas. Mayroon kaming seryosong akusasyon laban sa iyo. Inilapag nito sa mesa ang isang folder. Mayroon tayong ebidensya na nag-leak ka ng confidential na impormasyon, mga plano para sa isang bagong proyekto, sa ating pinakamalaking kakompetensya, ang A-Corp. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano po? Hindi po totoo yan. Talaga ba? Sarkastikong sabi ni Isabel. May inilabas itong mga printout ng email. Ang mga email na ito ay nagmula sa isang computer sa labas ng kumpanya, pero ang mga files na naka-attach ay huling na-access sa computer mo. At mayroon din kaming record ng isang malaking halaga ng pera na idineposito sa bank account ng nanay mo kahapon mula sa isang kumpanyang konektado sa A-Corp. Ang pera. Ang perang bigay ni Don Ricardo bilang tulong na tinanggap ng kanyang ina nang hindi niya alam. Ginamit ito laban sa kanila. Isang patibong. Hindi ko po ginawa yan. Isa po iyang frame-up, depensa ni Ara, ang boses ay nanginginig. Tumingin siya kay Marco, humihingi ng tulong. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Marco. Gusto nitong maniwala sa kanya, pero ang mga ebidensya ay nakalatag sa mesa. Nakita niya itong napatingin sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Ara. Naguguluhan. Nasasaktan. I'm sorry, Miss Reyes, sabi ng head. Effective immediately, you are terminated. Kailangan mong isauli ang mo at ay escort ka ng security palabas ng gusali. Parang gumuho ang mundo ni Ara. Tinanggalan siya ng Kinuha ang mga gamit niya at inilagay sa isang kahon. Habang ini-escort siya ng mga gwardiya palabas, napadaan siya kay Marco. Hindi siya makatingin. Hindi niya kayang makita ang ekspresyon sa mukha nito. Paglabas niya ng De Villa Tower, doon bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisimpatya ang langit sa kanya. Basang-basa, yakap ang kahon ng kanyang mga gamit, tumingala siya sa ika-18 palapag. Nakita niya ang bintana ng opisina ni Marco. Ang ilaw ay nakabukas pa. Nawalan siya ng trabaho. Nawalan siya ng dignidad. Ang pangalan niya at ng kanyang ina ay nadungisan. At ang pinakamasakit sa lahat, hawak niya ang isang katotohanan na kaya sanang magpabago ng lahat, pero hindi niya magamit. Nawala na ang lahat. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang pupuntahan. Nakatayo siya sa gitna ng ulan, isang babaeng talunan, mag-isa. Ang imahe ni Ara habang inilalabas ng mga gwardiya ay parang isang multo na hindi maalis sa isip ni Marco. Ang itsura nito, basang-basa sa ulan, yakap ang isang kahon, at ang mga matang blanko at walang buhay ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Hindi siya naniniwala. Sa conference room, habang ipinipresenta ng kanyang ina ang mga ebidensya, isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na mali ang lahat. Nandoon ang mga papel, ang mga email, ang bank record. Pero kilala niya si Ara. O, iniisip niyang kilala niya ito. Ang babaeng nakasama niya sa karinderya, ang babaeng simple lang ang pangarap, ay hindi kayang gawin ang ganoong bagay. Pero ang katotohanan sila ay magkapatid, ang sikretong iyon ay lumikha ng isang lamat sa kanyang tiwala. Baka nga may galit itong tinatago. Baka ito ang paraan nito ng paghihiganti.
Ang mga tanong na iyon ang bumabagabag sa kanya sa loob ng 2 araw. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain. Sa opisina, ang bakanting mesa sa labas ng kanyang pinto ay isang malaking paalala ng kanyang kabiguan. Nabigo siyang ipagtanggol ito. Nabigo siyang paniwalaan ito. Isang gabi, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman. Umalis siya ng maaga sa opisina at bumalik sa gusali ng halos wala ng tao. Pumunta siya sa AG Department. Gamit ang kanyang otoridad, hiningi niya ang lahat ng security logs at computer access records na may kinalaman sa kaso ni Ara. Nang mag-isa na lang siya sa kanyang opisina, sinimulan niyang suriin ang lahat. Oras ang lumipas. Ang mga mata niya ay pagod na sa pagtingin sa mga numero at code, pero hindi siya tumigil. At pagkatapos nakita niya ito. Isang maliit na butas sa perpektong kaso ng kanyang ina. Ayon sa record, ang confidential files ay na-access sa computer ni Ara noong Miyerkules, 5:47 yan. Ngunit ayon sa security log ng elevator, si Ara ay umalis na ng gusali ng 5:30 yan. Impossible. Sino ang nasa 18 floor ng mga oras na yon? Isa-isa niyang sinuri ang log mga pangalan ng janitor, ng security. At isang pangalan na nakakuha ng kanyang atensyon, Maria Santos. Ang personal assistant ng kanyang ina. Nakita niya sa CCTV footage na si Maria ay nagpunta malapit sa mesa ni Ara, may naiwan daw. Naroon ito ng 10 minuto. Sapat na panahon. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Hinintay niya si Maria Santos sa parking lot. Maria, tawag niya, ang boses ay kalmado pero may bigat. Halatang nagulat at natakot ang babae. Sir Marco, good morning po. May itatanong lang ako, sabi ni Marco, diretsong nakatingin sa mga mata nito. Mayor Cools. 5:45. Saan ka nang galing? Namutla si Maria. Pauwi na po, sir. Huwag kang magsinungaling sa akin, mariing sabi ni Marco. Nakita kita sa CE. Malapit sa mesa ni Ara. Anong ginawa mo doon? Nagsimulang manginig ang babae. O wala po, sir. May kinuha lang po ako para kay Ma'am Isabel. Ang email, sabi ni Marco. Ikaw ang nag-send ng email, hindi ba? Inutusan ka ng nanay ko. Hindi na nakasagot si Maria. Ang kanyang pananahimik at ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata ay sapat ng kumpirmasyon. Isang matinding galit ang naramdaman ni Marco. Galit sa kanyang ina. Galit sa sarili niya dahil nagduda siya kay Ara. Wala nang ibang nasa isip niya. Kailangan niyang makita si Ara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, hindi mula sa kanyang ama o ina, kundi mula mismo kay Ara. Nagmaneho siya papunta sa lugar nila Ara. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay tila napakabagal. Gabi na nang makarating siya sa eskinita. Ang lahat ay tahimik. Nakita niya ang kanilang maliit na bahay, ang ilaw sa bintana ay nakabukas. Bumaba siya ng kotse. Naramdaman niya ang matinding kaba at pagsisisi. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa pinto. Kumatok siya. 1 beses. 2 beses. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Ara. Nakatayo ito sa harap niya, gulat na gulat. Ang mukha nito ay mas payat, ang mga mata ay nawalan ng kislap. Sa likod nito, nakita niya ang ina nito, ganoon din ang itsura. Ang puso ni Marco ay nadurog sa nakita. Ito ang ginawa ng pamilya niya. Ito ang ginawa niya. Marco, bulong ni Ara, hindi makapaniwala. Ara, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagod at kawalan ng tiwala. Wala na po tayong dapat pag-usapan, sir. Meron, git ni Marco, isang hakbang palapit. Ara, alam ko nang hindi mo ginawa yon. Alam ko nang frame up lang ang lahat. I'm so sorry. I'm so sorry na nagduda ako sa'yo. Hindi umimik si Ara. Nakatitig lang ito sa kanya. Pero may mas malalim pa dito, hindi ba, pagpapatuloy ni Marco? Ang lahat ng ito ang pag-iwas mo, ang pagiging magkapatid natin may hindi ka sinasabi sa akin. May hindi sinasabi sa akin ang lahat. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ara. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ara. Lahat-lahat.
Ang mga mata ni Marco ay isang bukas na libro ng sakit at pagkalito. Ang kanyang pakiusap ay isang punyal na tumusok ng diretsyo sa puso ni Ara. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ara. Lahat-lahat. Wala nang atrasan. Wala nang mga pader. Ang mga kasinungalingan ay nagdulot na ng sobrang sakit. Tumingin si Ara sa kanyang ina na nakatayo sa likuran. Nakita niya ang pagod, ang pagsuko, at ang isang tahimik na pagtango. Isang pahintulot. Isang pagpapalaya. Huminga ng malalim si Ara at tumabi para bigyan ng daan si Marco. Pumasok ka. Ang hangin sa loob ng kanilang maliit na sala ay mabigat at siksik. Umupo si Marco sa isang lumang silyang kahoy, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang mga mata ay nakatuon kay Ara, naghihintay. Hindi nagsalita si Ara. Sa halip, lumakad siya papunta sa bowl sa isang sulok. Ang parehong bowl kung saan nagsimula ang lahat. Dahan-dahan niya itong binuksan. Kinuha niya ang tumpok ng mga lumang sulat at ang naninilaw na folder. Inilapag niya ang mga ito sa maliit na mesa sa harap ni Marco. Una, ang mga sulat. Basahin mo, mahinang sabi ni Ara. Pag-alis niya sa sementeryong iyon, alam na niya kung sino siya. Siya si Marco. Hindi De Villa, hindi Santiago. Si Marco lang. At sapat na yon. Alam na rin niya kung saan siya dapat bumalik. Ara. Isang maulang hapon. Abala si Ara sa pagtimpla ng kape para sa iisang customer na natira sa shop nang tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto. Isang lalaki ang pumasok, pinapagpag ang ulan mula sa kanyang jacket. Nang mag-angat ito ng tingin, natigilan si Ara. Ang tasa ay halos mabitawan niya. Si Marco. Iba na ang itsura nito. Mas payat. Ang balat ay mas maitim, halatang nasinagan ng araw. Wala na ang mamahaling damit at relos. Isang simpleng itim na shirt at maong lang ang suot nito. Pero ang mga mata niya mayroon ng kapayapaan doon. Hay, sabi nito, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Marco, tanging nasabi ni Ara. Lumapit ito sa counter. Ang buong mundo ay tila huminto para sa kanilang dalawa. Ang tunog ng ulan sa labas at ang tibok ng kanilang mga puso na lang ang kanilang naririnig. Narinig ko, masarap daw ang kape dito, sabi ni Marco, sinubukang basagin ang katahimikan. Sinong nagsabi? Tanong ni Ara, isang maliit na ngiti ang namuo na rin sa kanyang labi. Isang matandang lalaki. Ricardo daw ang pangalan. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Umalis ako, sabi ni Marco. Hinahanap ko ang sarili ko. Pero sa lahat ng lugar na pinuntahan ko, isa lang ang laging hinahanap ng puso ko. Lumapit pa ito, ang mga mata ay seryoso na. Ara, patawad sa lahat. Patawad kung nasaktan kita. Patawad din, sagot ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Nasaktan din kita. Hindi na mahalaga yon, sabi ni Marco. Ang mahalaga, nandito na ako ngayon. At wala na akong balak umalis. Inabot nito ang kamay ni Ara sa ibabaw ng counter. Ang pamilyar na init. Ang pamilyar na kuryente. Pero ngayon, wala nang takot. Wala nang kasalanan. Hindi ko kailangan ng kayamanan ng mga De Villa, Ara. Hindi ko kailangan ng apelyido. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Tinitigan niya ito. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking inakala niyang kapatid niya, ang lalaking dahilan ng pinakamalaking sakit at pinakamalaking pag-asa sa buhay niya. May bakante ba kayo dito? Tanong ni Marco, ang ngiti ay mas lumapad. Kahit tagahugas lang ng pinggan. O tagapunas ng mesa. Tumawa si Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak, mga luha ng saya at ksnet. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Hindi man tayo ang isinulat ng nakaraan, bulong ni Marco, pero tayo ang magsusulat ng ating kinabukasan. Tumingin sila sa isa't isa. Sa labas, tumila na ang ulan. At sa loob ng tea-kape ni Ara, sa ilalim ng mainit na ilaw, sa gitna ng amoy ng kape at panibagong simula, alam nilang dalawa na sa wakas, nakauwi na sila. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang sulyap na puno ng kilig, hanggang sa mga gabing puno ng luha at pagkabigo, hanggang sa pagbangon mula sa mga abo ng nakaraan, naramdaman namin ang inyong presensya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, isa lang ang laging nasa isip ko, ang puso.
Ang pusong marunong magmahal, masaktan, magpatawad at muling umasa. Nais kong iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging madali. Minsan, ito ay isang masalimuot na sayaw sa pagitan ng tadhana at ng ating mga sariling pagpapasya. Ang kwento ni Ara at Marco ay isang paalala na ang ating pagkatao ay hindi binubuo ng ating mga pagkakamali o ng mga sikreto ng nakaraan. Ito ay binubuo ng kung paano tayo bumabangon, kung paano tayo natututong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang pinakamahalagang pag-ibig ay isang pagpili. Isang matapang na pagpili na isulat ang sarili nating kinabukasan, anuman ang sinasabi ng mga naunang pahina ng ating buhay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Ngayon, kami naman po ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sino ang karakter na pinaka-nakarelate kayo? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento. Kwentong Pusong Sugatan.